Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Pastor Cyrus. At okay po, salamat po Pastor Edwin at Pastora Milet. Kung kayo po ay, sino po ay nandito last week? Yan, kung kayo po ay nandito last week, sabihin nyo, si Pastor Cyrus na naman. Siyempre. Actually, masaya si Pastor Gam today kasi siya po yung dapat ngayon. At ako naman po, medyo kinakabahan kasi nandito si Pastor Edwin tsaka si Pastora Milet. At, ako po ay naatasan na magbahagi muli. And before ko makakalimutan, actually, iba po yung mensahe kaninang umaga, but I wanna encourage you kung kaya niyo po, panoorin niyo po yung mensahe ni Pastor Steven kaninang umaga because it was a powerful word. And I believe na pag pinakinggan niyo po yun, ang Panginoon din ay mangungusap sa inyo tungkol sa banal na Espiritu at yung kanyang layunin para sa ating buhay. So I want to encourage you throughout the week, once we get it uploaded, panoorin niyo po siya, pakinggan niyo po siya, and allow it to speak to you. But sa atin naman pong hapon na ito, nais ko lang magpatuloy. Sino po nakakaalala nung mensahe ko last week? Okay. Sige lang. So gusto ko lang dagdagan ng konti kasi iniisip ko ano ba yung pwede kong ibahagi na na may dadagdag pa doon sa mensahe na binigay ko mula sa John 15, yung manatili, di ba? Yung to abide. So ngayon naman, so habang pinag-iisipan ko siya, na pag muni-munihan ko, na pangalanan ang mensahe na to ng, kumbaga part 2 siya ng ating message. And at ang pinangalanan ko ang mensahe na ito na ang katotohanan ng pananatili. So still in line, di ba, with John 15. So kung gusto niyo po ng konting konteksto sa aking pong binagi, pakinggan niyo po yung mensahe last week kasi nasa YouTube naman po siya. Kung wala po kayo dito. But, I just wanna add on to those things. And maraming mga katuruan o mga salita ang Panginoon na dapat natin panghawakan. Di ba? There are promises of God, but, also, kasama din sa mga salita ng Diyos ay yung mga pangaral. Di ba? Kasi minsan yung mga pangako madaling panghawakan kasi, di ba, you're looking forward to all of these things, yung healing, blessing, all of these things, which are good kasi yan ang layunin ng Panginoon para sa atin. Ngunit, meron din siyang kasama ng mga pangaral. Di ba? Na kailangan natin matutunan bilang mga tagapasunod niya. Mga disipulo at yung mga followers of Jesus. And kung kayo po, bago ko makalimutan, kung nakita niyo po, meron po tayong pools dito. Mamaya po, magdidiwang tayo. Kasi isa-celebrate natin yung mga tao na magpapabautismo sa tubig. Ayan, so mamaya, huwag kayong mag-alala. So, medyo tiis lang ng konti. I will try to make this quick. Pastor Piyok, back in the house. Pumiyak. Hindi nyo narinig so okay lang. In-acknowledge ko na kasi baka mamaya magulat na naman kayo. Alright, simulan ko dito. Matthew chapter 7, verse 24. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon na bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit, ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin, nang umulan ng malakas at bumaha, at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Diba kagaya na sinabi ko last week, na yung para tayo ay manatili sa ating Panginoon, sa kanyang presensya, kailangan natin pagdaanan yung kanyang pagpuprun o yung pagtatanggal ng mga bagay sa ating buhay. Diba? Tulad yung pagputol ng mga sanga na maaring hindi na nagbubunga or yung mga sanga naman na nagbubunga, pinuputol din siya para mamunga pa ng mas higit pa. Diba? Sabi dito sa salitang ito, kung naririnig mo ang salita ng Panginoong Jesus at ito ay ginagawa mo, para kang isang matalinong lalaki. Pati babae. So it goes both ways, no? So sino gusto maging matalino dito? Yan. So ako,
nung bata ako, hindi naman ako, okay lang ako na estudyante. So I'm saying I'm doing alright. But I wanna be wise. Diba? Wais, kumbaga. Yan. Sabi, kung narinig mo ang salita ng Diyos at ginagawa mo to, isa kang matalinong tao. Kasi nilalagay mo ang iyong buhay o nagtayo ka ng iyong buhay sa matatag na pundasyon. Diba? Yun naman ang ating goal sa ating buhay bilang Kristiyano, na ating itaguyod ang ating buhay sa matatag at totoong pundasyon. At ano ba itong pundasyon na ito? Ang pundasyon na ito ay yung katotohanan na kung sino si Jesus. Diba? He is our rock. He is our anchor. He is our cornerstone. Kaya ang ating buhay ay we build on it on the foundation of who Christ is. Kaya importante maintindihan natin kung sino ang Panginoong Jesus, kung anong ginawa niya, at kung sino tayo sa Kanya. At pag ginagawa natin ito, ating itinataguyod ang ating buhay. Tulad ng ating tema for this year, which is anchored. Diba? So, ano siya? Tugma-tugma siya. And it helps us. Now, yung kabaliktaran naman, kung naririnig mo ang salita ng Diyos at hindi mo ito sinusunod, para kang isang taong hangal. Ano ba yung taong hangal? Unwise na lang sasabihin ko kasi medyo malalim na yun. But, totoo. Kasi, hindi mo binibigyang halaga yung mga salita ng Diyos. And I'm not, because sometimes, ako rin, pinagdaanan ko rin yun nung bata ako, na minsan, mayroong mga pangaral na alam ko naman na tama, pero hindi ko ginawa. Di ba? Lahat tayo, I believe, dumana sa mga panahon na yun. Di ba? That we want to do things our own way. We want to, kumbaga, patunayan sa sarili natin na kaya natin. And minsan, pagka ganun, mas lalo pa tayong napapahamak. At hindi yun ang nais ng Panginoon para sa atin. Kaya sinasabi niya, ang mga salita ko, pakinggan mo, isa puso mo, at gawin mo. Dahil pag ginawa mo yun, ikaw ay mapapabuti. Amen? Diba? So yung context din nung verse na yun, nung Matthew 7, no? Kasi sinabi doon na parang yung mga bulaang propeta, malalaman mo yung mga ginagawa nila by their fruits. In the same way, for us as believers, as Christians, yung mga bunga na nagmumula sa ating buhay ay magpapatunay kung anong ginagawa ng Panginoon sa atin. Now, we will be known also by our fruits. Kaya sinabi ko last week, di ba? Paano mo tratuhin yung mga nakasalamuha mo sa buhay? O ito na lang, pag nasa kalsada ka, pag kinat ka, anong unang response mo? Napatawa si Pastor Edwin. Alam ko ang response si Pastor Edwin, Hallelujah. Or maybe nag-declare siya ng Jewish blessing. No? Ako kasi, pag kinat ako, ganyan. So, di ba? Yun ang kailangan natin maintindihan. Panibagong verse. Sige. Romans 12. Yan. Ito, alam din natin itong verse na ito, verse 1. Kaya nga, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, and we are all recipients of God's grace and mercy. Amen? Diba? Ibigay nyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay o yung living sacrifice. No? Banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So kasi minsan ang konsepto natin ng pagsamba ay aawit lang tayo ng dalawang mabilis na kanta, dalawang mabagal na kanta, tapos papasok na yung magpipreach, and then yung magbibigay ng kaloob. Ngunit, parte yun ng pagsamba. Ang isa pang parte ng pagsamba ay yung ating buhay. Iaalay natin ng buong buo sa Panginoon. Sinabi doon, ito yung kalugod-lugod na pagsamba sa Kanya at tunay na pagsamba. Huwag ninyong tularan ang mga ugali ng mga tao sa mundong ito. Kasi nga tayo ay tinawag na. Diba? Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. So yun din yung importante na ang ating Panginoon
binabago tayo from the inside out. Mula sa ating espiritu, pag ating siyang tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas at inalay natin ang ating buhay sa Kanya, binabago niya tayo. Sabi, di ba, binigyan niya tayo ng bagong espiritu. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. So kailangan natin maintindihan yun. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. So ito rin, meron ding kasama na proseso. Ito yung sinasabi natin na, pag ating tinanggap ang Panginoon, tayo ligtas, ang ating espiritu ay bago na, ngunit, meron pang kailangan baguhin sa ating buhay. Di ba? Hindi naman automatic na pag na-save ka, banal ka na. Baka makorek ako ni Pastor Edwin. Banal ka na sa espiritu. Pero yung kaisipan mo, your will, your mind, your will and your emotions, your body is still subjected to forces here on earth na dulot ng, nangyari sa ating lahat. Kaya minsan, kahit Kristiyano ka na, nakakagawa ka pa rin ng masama. Diba? And we don't want that. But we've done it. Diba? Nagagawa pa rin natin na, diba, meron bang pastor dito na, hindi na lang ako titingin sa harapan, na hindi nagsinungaling simula na naging pastor sila. Diba? Because I've done it. Nagawa ko rin siya. Kaya kailangan na mabago yung ating kaisipan, yung ating pagkilos, yung ating mind, ang ating will, ang ating emotions. And how do we do that? By offering our lives to God. Di ba sabi, present your bodies as a living sacrifice unto God, holy and acceptable. This is your reasonable. Kumbaga sabi, parang ito yung dapat nating gawin. It is a reasonable act of service. Hindi siya mahirap, kumbaga dapat ibigay sa Panginoon or isuko sa Panginoon. But, alam naman natin na minsan, yung katawan natin talagang matindi yung hatak. Now, ayoko rin naman sabihin na, hindi rin to excuse. Baka sabihin ng ibang tao, sinabi ni Pastor Cyrus, okay lang, ligtas naman ako, I'm going to go to heaven, so I'll still continue with my old way of life. Then we are not being transformed. And we need God's help to do it. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon para mabago ang ating buhay, para mabago ang ating pag-iisip, para mabago yung ating bawat kilos. Diba? Kung last week, 1 pack a day ka. Kung this week, half ka lang nun, tapos pumunta ka dito sa church, God bless you. Kasi nagbago ka paunti-unti. Diba? Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. And, isa pa sa napansin ko na minsan sa mundong ito, mataas yung binibigay na halaga para maiba ka. Yung maging, express yourself. Yung ganon. Parang, find your truth. Hanapin mo yung sarili mong katotohanan. Only you can define that. But the thing is, we are not called to follow our own truth. We are called to follow God's truth because He is truth. Sabi, He is the way, He is the truth, and He is the life. So yes, we are created individually. Ang bawat isa unique. We all have different personalities. We all have different traits. And there's nothing wrong with that. But then again, the world places a premium on that na, you go do you. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. But we are called to conform to the image and likeness of God. So yun yung dapat natin gawin. So may pagkakaiba. So kailangan natin makita yun. And sometimes, and also conforming is not necessarily uniformity. Diba? So we are called to conforming to the image of God. Can you imagine if all of us are like Pastor Bert? I love Pastor Bert. Di ba? Okay siya, pero kung lahat Pastor Bert, paano na yung iba? Palagi na sabihin, demonyo ka. Ano pa ba iba? Datu ka. I love it. But we are called, each of us, we all have different gifts. We all have, in the same way na ako'y kakaiba kay Pastor Bert, ikaw din ay kakaiba.
But we are called to conform to the image and likeness of. And what does that mean? We are called to display Christ's love. Yun yung tinatawag na conformity. We are called to have the mind of Christ. We are called to love because God loved us first. We are called to give. We are called to forgive. We are called to bless. And all of these things, ginawa ng Panginoon first and foremost towards us. And that's why, by His grace, by His help, kaya nating gawin ito. Diba? So yun ang isang kailangan natin. And talking about what I preached last week, yun, meron mga bagay na kailangan nating gawin na minsan mahirap. Well, actually, hindi minsan. Lahat mahirap. In our own strength. But by God's grace, we are empowered to do it. Okay? Yan. So sabi rin, ang Panginoon ang nagbigay ng buhay natin. It is God who gave us life. And it's also God who sustains our life. So siya rin yung nagbibigay ng lakas sa atin sa pang-araw-araw. Now, meron din tayo mga kailangan gawin. Sinabi sa atin, we need to be like Christ. Diba? Palagi ko na sinasabi yan. But, kailangan din na, we shouldn't be, pushovers. Lalo na pag ang usapan na ay yung katotohanan. So, kailangan din tayo nadadala ng kung ano-ano. Diba yung sa verse yung kanina, yung sa Matthew, when the winds came, if you are not established on the truth, then you will just be, your house will blow away. Diba? Pag pinag-uusapan na yung katotohanan ng salita ng Diyos, dapat bilang mga Kristiyano, tayo rin ay kailangan tumindig sa katotohanan. Amen? So we are not also pushovers naman. So we stand on His righteousness. Amen? Next verse. Bilis ng oras. Anyway. Philippians 4, verse 8. Bukod diyan, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Napakaraming instructions, talking about, us as followers of Christ, when we are anchored, when we are to remain in Him, we are called. Sabi ito, isa-isip ang mga bagay na mabuti. Ginagawa ba natin yan sa ating buhay pang-araw-araw? O pagising natin sa umaga, ang iniisip kagad natin, problema, mga bayarin, mga Judith, yung mga nangyayari sa mundo. I mean, we pray for all of those things, but we need to fix our eyes. Sabi, sa English niyan, sabi, whatever is true, whatever is noble, whatever is just. Think on these things. Pagmuni-munihan natin. Pag-aralan natin. I-focus natin yung atensyon natin sa mga bagay na totoo. Diba? Verse 9. Ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin. So ang Panginoon, the Apostle Paul was saying, the things that I have taught you, you apply it into your life. Diba? Tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa. At sa inyo ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan. So pag ginawa natin yung verse 8, when we focus on whatever is true, whatever is noble, what is just, if there is any virtue, if there is any praise, diba yung verse na yan, think on these things. Sabi dun sa verse 9, at sa inyo ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan. At kaya minsan nakikita natin yung mga tao na kahit na, kumbaga, gumuguho na yung mundo nila, pero dahil alam nila na sila ay nasa Panginoong Jesus, they can still face life confidently. Nakakita na ba kayo ng mga taong ganon? Na minsan, parang sa loob-loob mo, paano nila, how are they able to keep themselves together? But in actuality, ang Panginoon ang humahawak sa kanila.
You know, they have the peace, yung kapayapaan na hindi mula sa mundo, ngunit mula sa ating Panginoong Jesus. Peace that surpasses all understanding. Peace that kahit ako minsan, you know, I've been through a few yung mga kapatiran natin pagka nawawalan sila namamatayan sila ng mga mahal sa buhay, yung mga wakes, you know, and some of I know our pastors have done that, you know. At kung minsan, napakahirap kung paano mo sila i-comfort. But then again, minsan I've been to some of those gatherings na sila mismo, you can still see joy in their life. You can still see peace in their lives. And I think 2 weeks ago, I was visiting someone at the hospital. And pagdating ko doon, kasi medyo matindi yung kanyang pinagdadaanan na kasakitan. And when I saw her, when I started reading the Word, binuksan niya yung Bible agad. And she started reading with me. At nararamdaman ko yung lakas niya. In a sense na even though her physical body is not able to function according to the way it's designed to be, but her spirit was very strong. And I left that hospital room feeling more encouraged. But in fact, I was there to encourage her. At ako pa yung nabigyan ng encouragement kasi nakita ko yung kanyang lakas dahil alam niya kung kanino siya nagtitiwala. Alam niya kung kanino siya hahawak. You know? At yun yung mga salita ng Diyos. So that's why we need God to do that for us. Isa pang verse. 1 Corinthians 9. So kagaya sinabi ko, yung ating pananatili sa Panginoong Jesus, hindi siya madali. Diba? Tatanungin ko yung mga pastor dito. Nung kayo ba ay nagsimula magpastor, lahat ba ng nangyayari sa buhay niyo ay maganda? Hindi. O sinabi lang, diba? Some of them have gone through family issues. In fact, our senior pastors experienced cancer twice. And they have overcome it. You know, along with the other things that happen in their family na maaaring hindi natin alam. Diba? Ngunit, yung kanilang buhay ay patotoo sa kung anong ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay dahil sila ay nananatili sa Panginoon. So yun, so salute sa ating mga pastors na nandito and all of the leaders. Maraming salamat sa inyo. So, 1 Corinthians chapter 9. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. So marami rin ngayon na nahihilig sa pagmamarathon. Actually, meron tayong runner circle. Kung gusto niyo po yan, kung gusto niyo tumakbo. Ang gusto ko lang po tumakbo ay sa presensya ng Panginoon. Amen. Yan. Alam ninyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali, ngunit isa lang ang nananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. So we are all running a race as followers of Christ. And our main goal, you know, is to achieve that ultimate prize. At ano yung ultimate prize na yun? To become like Christ. Diba? Verse 25, ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal ng magpakailanman. So when we discipline our body, when we discipline our mind, our will, our emotions, we are going for the prize that is eternal. Kagaya sinabi ko, yung mga bunga na panghabang buhay, yun ang magiging resulta. Verse 26, kaya nga, may layunin at direksyon ng aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, yan, hindi ako sumusuntok sa hangin. Nasubukan niyo na bang sumuntok sa hangin? Yung parang wala kayong tinatamaan. Diba? Mas masarap pag sumuntok ka. I'm not saying this na, huwag niyo suntukin yung katabi niyo, ha? Unless tulog sila. Pwede niyo silang suntukin. Ng konti lang, huwag naman yung malakas. Diba? Pero pag sumuntok ka, gusto mo meron kang tatamaan. You know,
diba sabi dito, huwag kang sumusuntok lang sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Kaya sinasabi ko, yes, our spirit has been made new. Number 2, piyok. Panginoon, please renew my vocal cords. In Jesus' name. Yan. Asa na ba ako? Yan. Our spirit is renewed, but our mind, our bodies, still undergo challenges and temptations. That's why we need to discipline it. Diba? Tulad ng mga atleta, tulad ng mga tumatakbo, they discipline, they eat right. Hindi nila kinakain lahat ng right, what's in front of them. They eat the right kind of food, you know? And I'm speaking to myself, in Jesus' name. Right? Yan. Ang masamang pagnanasa nito, dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. So napaka-unfortunate, di ba? Sabi niya, if I don't discipline myself, di ba, then what I'm preaching, I'm not doing what I'm preaching. Di ba? Mahirap yun. In the English version, it says, I discipline my body. So kailangan natin yun. And even though the Apostle Paul had every right not to, kasi sinabi niya, kumbaga, lahat ginawa ko. Kumbaga, wala kayong maisusumbat sa akin. Sabi niya, to the Jew I became the Jew, in order to preach the gospel. Diba? And he was also, tama ba, Pastor? He's a Roman citizen, diba? Tama? Or something. He's a Roman, but so, he fulfilled all of those things. Kumbaga, sa lahat ng tao, siya yung may karapatan na parang, but he chose. Sabi niya, I discipline my body to be able to preach the gospel and to deliver the message, So yun. Last verse. John 6. Yan. Binahagi ko to sa ating staff mga 2 weeks ago. And sinabi ko sa kanila, medyo mabigat yung But I was convicted of it. John 6, verse 56. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. So, ano ba ang ibig sabihin nito? So, yung mga Hudyo nung araw na yon, when Jesus was saying these words, sabi niya, whoever eats my flesh and drinks my blood. So they were thinking in the literal sense. Ano kakainin ko yung ano ko, vampira? Di ba? O ano ko, cannibal? But what Jesus was trying to say, if you have, or if you partake of me, then you will be in me and I will be in you. Yun yung sinasabi niya, na manatili sa Kanya. At sinabi doon sa verse 60, nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang Dumarating na ako sa point eh. Verse 60, marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang itinuturo niya. Sino ang makakatanggap niyon? What I'm trying to get at is, abiding in God, abiding in Jesus, is not necessarily easy. It's not always going to be sunshine and rainbows. But there are hard things that we need to endure. Kasi merong kailangan ng gawin ng Panginoon sa ating buhay, in us. Diba? Yung pagpuputol. Dahil meron pang gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay, through our lives for others. No? Merong mga inihanda ang Panginoon para sa atin na ating lakaran. And sabi doon sa verse na yun, even some of His disciples turned away when they heard Jesus say this. Napakahirap. But let me tell you, pagkasama natin ang ating Panginoon, pag tayo'y patuloy na nanatili sa Kanya, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pamabayaan. Actually, papalakasin niya tayo. Bibigyan niya tayo ng lakas. Bibigyan niya tayo ng
ng wisdom to do all of the things that He has called us to do. Because He loves us so much. You know, and as we are preparing for water baptism, so I want to encourage you, bakit natin ginagawa ito during the service? Kasi, to follow Christ, we need to stand up. Diba? Tayo'y tatayo at tatalikuran natin yung ating lumang buhay. Diba? Sabi, you know, you need to turn and repent from your old way of life. And for all of us that have chosen to follow Jesus, merong mga pagkakataon na kailangan tayong tumayo at tumalikod doon sa ating mga maybe naranasan na natin or nakasanayan na natin, our old way of thinking, our old way of life. And if I'm going to ask each and every one of you, when you did all of those things, minsan hindi siya madali. Diba? You know, to do what God has called you to do and to follow Him and to obey Him because you know that He has called you. Hindi siya madali, yes. Ngunit, meron itong gantimpala na nakalaan para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pagsunod. At dahil sa mga magbabato, I want to encourage you with this. Matthew 16, verse 24. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? And that's the point. What does it profit anyone if he will gain the whole world but lose his own soul? Ang presyo ng pananatili, kaya sinabi ko, merong ang katotohanan ng pananatili, meron siyang presyo na kailangan, diba? There is still a price for it. You know, we have to choose to do what is right, even though it's difficult. We have to choose to do what is right, in spite of what everyone around us is telling us not to. Diba? Yung sinasabi, hindi, mag-compromise ka na lang. Mapapadali pa yung buhay mo. No, but we are called to stand. We are called to follow Him. We are called to abide in Him. And when He corrects us, it's not out of spite. It's because of His love towards us. So, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa inyong mga pangako. At Panginoon, maraming salamat din sa inyong mga pangaral. Your words of instructions. Panginoon, dalangin ko na sa aming pananatili sa inyo, na makita namin ang inyong mga pangako at tanggapin namin ang inyong mga pangaral. At hayaan namin na baguhin ito ang aming buhay, ang aming pag-iisip, ang aming katawan. Dahil alam namin na may nakalaan na gantimpala para sa bawat isa. And I pray for everyone that is here right now to be able to understand and realize the importance of abiding in you. And I also pray for these wonderful people choosing to declare that they have decided to follow you. Wala nang urong-urong. In fact, pasulong sila sa kanilang relationship with you. I declare that you give them grace. I declare that you give them strength. I pray that as they choose to make a stand today, telling the whole world that they are following you,
I pray that you give them joy, you give them peace, you give them strength, you give them grace to live the life that you have called them to live, to walk into your paths of righteousness for your sake and for your glory. And that is our ultimate desire here on earth, that we walk our lives worthy of the calling that you have called us to be. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagkokorek sa amin. Salamat at kami mananatili sa inyo. At kayo rin ay mananatili sa amin. Sa pangalan ni Jesus.